Happy Hearts Day, COG family! I am AR and I will be your host before we start our worship service. And hello po to everyone watching us, especially to our first-timer worshipers. Kaya naman po, we are so glad to have you here with us. Kaya naman, kindly comment any love emoji below and we'd love to recognize you. And now, here's our announcements for the month of February. Our Revival Night series is back. Kaya naman po, we are calling all the couples out there to join us on our Couples Night on Revival Series Week 4. And bring your spouse and significant one with you and wag kang mawawala. Kaya naman, see you there! And our Ignite is just around the corner. Kaya naman kapatid, save the date on February 20 and 21. Together, let us receive the power, the purpose, and the passion from the Lord. Kaya naman, don't forget to register your friends, your family, and loved ones, and let us encounter God and be transformed. And of course, church, last but not the least, our ministry fair will also take place this month. Yes, tama ka kapatid, this month din yan. Kaya naman, ready your God-given talent as we let Him to use us for His glory. Kaya naman po, further details will be announced, kaya stay tuned. And church, that is all for our announcements. And now, feel the amazing love of God through our praise and worship. And now, let us exalt His name and glorify Him in our lives. Once again, I am AR. God bless and see you later after the service. Clap your hands for the Lord tonight! Hey! Sabi mo sa katabi mo, pwede bang ipalakpak mo yan para sa Panginoon? Hallelujah! Oh, we praise! Hey! Oh, we praise the Lord! Oh, hallelujah! Come on, Church of God, everybody shout, Hallelujah! Come on, pwede ba tayong sumigaw ng Hallelujah? In 1, 2, 3! Hallelujah! Pwede mo ba yung mas malakas para sa Panginoon? In 1, 2, 3! Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Pwede ba natin pong palakpakan ng Panginoon? It's good to be in the house of the Lord tonight. Kaya pwede po bang tingnan mo po yung katabi mo at sabihin mo sa kanya, kapatid, masaya ako kasama kita ngayon. Hallelujah. Praise the Lord. Sino po dito yung masaya ka? Siya yung kasama at katabi mo ngayon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And I know every one of us, tayo po ay excited mag-worship sa Panginoon. Kaya pwede bang hawakan mo po yung balikat o yung kamay ng katabi mo as we all pray tonight. Hallelujah. Come on. As one family, as one church, we will pray to the Lord tonight. Hallelujah. Oh God, we praise you. Hallelujah, Panginoon, tinataas ka po namin, O Diyos, sa lugar po na ito, Lord. We just want to thank you, Panginoon, for bringing us here in your house tonight, Panginoon. At Lord, dalangin po namin, Panginoon, for an encounter, Lord. We pray that your presence will fill this place, Panginoon. Lord, dalangin ko ang iyong pong masaganang presensya ay bumaba sa lugar na ito, Panginoon. And Lord, you see the hearts of your people. So God, I pray tonight for healing, for breakthrough, for transformation, Panginoon, sa aming pong mga buhay, O Diyos. We believe that you will do something great tonight, Panginoon. Kaya Lord, dalangin ko po, Panginoong Diyos, sa mga oras po na ito, Lord, may you give us a heart, oh God, that is broken. Panginoon, a heart that is excited to praise you, Panginoon. Kaya Lord, marami pong salamat. We
pwede ka bang sumigaw ng hallelujah in 1, 2, 3? Hallelujah! Come on, pwede mo bang ipalakpak ang kamay na yan as we give our endless praise tonight? Hey! Hallelujah! Oh God, we will give you our endless praise tonight! Come on, church! Oh, you are God, and we lift you up. We'll keep singing, we'll keep praising. We won't stop giving all we've got, 'cause you're worthy of all glory. Oh, there is no other. Come on, can you wave your hands to the Lord? Pwede mo ba itaas ang kamay na yan? like you. No one beside you. Come on, Church of God. To you. Let endless praise resound every night and day, and we know delay. Let endless praise resound to you. Come on, pwede mo ba tayong lahat ay sumayaw para sa Panginoon? Come on, itaas mo ang kamay na yan. Hey! Oh God, we worship you. Hallelujah! Yes! Boundless love, life before the sun, your glory, eternal, never stop. Hey! Giving all of God, creation. Come on, wave your hands. Oh, there is no other. You are forever, Lord over all. There's nobody like you, no one beside you. Come on, lift your hands, Church of God. To you. Let endless praise resound every night and day, and we know delay. Let endless praise resound to you. Let endless praise resound every night and day, and we know delay. Let endless praise resound to you. Come on, lift up those hands to the Lord. Hey! We shout. Come on, we all sing together. We'll lift you up, up, up. Hey! We're giving you a love, love, love. For everything you've done, done, done. Oh, we give you all the praise. Come on, we lift you up. We'll lift you up, up, up. Hey! We're giving you a love, love, love. For everything you've done, done, done. Oh, we give you all the praise. Come on, lift your hands. We lift you up, up, up. We're giving you a love, love, love. For everything you've done, done, done. Oh, we give you all the praise. Let's go! Come on, Church of God. Pwede mo bang ipalakpak ang kamay na yan? And everybody shout, Jesus, 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 Jesus. And all together, to you. Come on, pwede bang itaas mo ang kamay na yan? Endless praise resound. Every night and day, and we know delay. Let endless praise resound. Pero samahan mo ng talon. To you. Let endless praise resound. Every night and day, and we know delay. Let endless praise resound. To you. Hey! Pwede mo bang itaas ang kamay na yan, kapatid? Hallelujah! Oh, we praise! Come on, pwede bang ipalakpak mo ang kamay na yan as we continue to praise His name! Hey! Come on, we will gonna turn our praises! Everybody clap your hands! Hallelujah! You are here as we lift you up. You were riding on our praise, being shown over every day.
seated in our praise. Come on! This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody sing it up. Oh, 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 turn it up. This sound of praise, make it louder than any other. Lift him up and shout his name over us. Hey, we pray, come on. Oh, I can feel the change as your presence now in me. Hear the sound of a broken chain, prison doors on. Come on, Church of God, we will sing to the Lord. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody sing it up. I am free, turn it up. This sound of praise, make it louder than any other. Lift him up and shout his name over us. Turn it up, this sound of praise, make it louder than any other. Lift him up and shout his name over us. Come on, lift your hands. Hey, and if you believe the Lord will bless us tonight, hallelujah. Our praise goes up. Come on, your rain comes down. Our praise goes up. Your rain comes down. At ngayon, pwede mo bang ibigay yung pagpapala sa katabi mo? Pwede ka bang lumingon sa gilid? Your rain comes down. Come on. Our praise goes up. Your rain comes down. Pwede ka bang tumingin sa likod mo ngayon? Come on. Hallelujah. Your rain comes down. Our praise goes up. Your rain comes down. We shout a praise. We shout a praise. Let's celebrate. King of glory. Everybody join. You are riding on our praise. Oh Lord, turn it up. This sound of praise. Oh yeah. Make it Pwede ba yung mas louder than malakas? any other. Lift him up and shout his name Over us. Turn it up. This sound of praise, make it louder than any other. Lift him up and shout his name over us. Yeah. Hallelujah. Pwede mo ba yung pinakamalakas na palakpak? Come on. Kung para sa Diyos yung mas malakas. Hallelujah. Come on, give your best love offering. And can we shout hallelujah in 1, 2, 3? Hallelujah. Oh God, we give you our endless praise. Pwede po ba nating palakpakan paminsan ng Panginoon? Hallelujah. Oh God, we praise you. Pinupuri ka po namin, Panginoon. Sinasamba. And as we continue to worship the Lord, let us read in His Word in book of 1 Chronicles chapter 16, verses 25 to 29. It says, Great is the Lord. He is most worthy of praise. He is to be feared above all gods. The gods of other nations are mere idols, but the Lord made the heavens. Honor and majesty surround him. Strength and joy fill his dwelling. O nation of the world, O people, recognize the Lord. Recognize that the Lord is glorious and strong. Give to the Lord the glory He deserves. Bring your offering and come into His presence. Worship the Lord in all His holy splendor.
recognize the Lord. Acknowledge God in your life. Kapatid, kaya tayo naririto dahil alam natin ang ating sinasamba ay ang Diyos, ang Panginoon. We will worship the Lord. Hindi po dahil sa mga bagay na matatanggap mo, but we worship Him because we recognize His Lordship over our life, and we believe that He is God. He is the Savior of the world. Kaya pwede mo po bang itaas ang mga kamay na yan sa Panginoon? Hallelujah! We worship You. Come on, lift your hands. Hallelujah! We worship You. We worship You, Jesus. Hallelujah. And the Lord says to bring our offering to the Lord. And what is your offering today? I want to tell you that God is worthy of it all. Kaya pwede po ba nating itaas ang kamay na yan sa Panginoon? Hallelujah. Pwede po ba nating ipikit ang mga mata na yan? Hallelujah. They bow before Your throne, and all the others cast their crowns before the Lamb of God and sing all the saints and all the saints and angels. They bow before Your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing
mong itaas ang kamay na yan sa Panginoon. And let every praise arise to the Lord, the King, the Savior, the Creator of heaven and earth. Hallelujah. Oh, your word, God, is Jesus. Come on, let us all sing. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Hands to the Lord tonight. Night and day, let incense arise. Day and night, night and day, you are worthy of it all. Oh yes, Jesus, you are worthy of it all. Oh, every hallelujah. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Oh, let your praise arise tonight. We say, day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Come on, church. Can you lift up those hands in worship to the Lord tonight? Oh, every praise arise. Hallelujah. Come on, lift up every voice tonight. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, you are worthy of it all. Come on, church, lift up your voice. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Come on, we sing one more time. You are worthy of it all. Yes, Lord. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Hallelujah. If you believe that God deserves all the praise, pwede mo bang patuloy mong itaas ang kamay na yan sa Panginoon? And we will sing to the Lamb of God that He is worthy of our praises. Pwede mo po bang itaas ang kamay na yan? Tayo'y magpupuri. Itataas natin ang pangalan ng Diyos sa ating mga buhay. We will glorify. We will lift His name up. Hallelujah. And let us worship the Lord together. Lamb of God, anointed one, who was and is and is to come, seated on a throne above. Holy, holy, righteous one,
You prove to us the Father's love. Jesus Christ be lifted up. Holy, oh come on church. Lamb of God, anointed one, who was and is to come, seated on the throne above. Holy, holy, righteous one who shed his blood. You prove to us the Father's love. Jesus Christ be lifted up. Holy, come on we sing, Lamb of God, oh be lifted up. One who was and is to come, seated on the throne above. Holy, holy, righteous one who shed his blood. You prove to us the Father's love. Jesus Christ be lifted up. Who else is worthy? Yes, God. Who else is worthy? Yes, Lord. There is no one, only you, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? Come on, worship Him. The God who is worthy of every praise. Come on, church. Pwede mo bang itaas ang kamay na yan? Oh God, you are worthy of every praise, of every honor and adoration. There is no one, and only you, Jesus. Lamb of God, anointed one, who was and is to come, seated on the throne above. Holy, oh, come on church, lift your hands to the Lord tonight. Who shed his blood. You prove to us the Father's love. Jesus Christ be lifted up. Holy, come on, we sing Lamb of God. Come on, raise those hands. We worship you. We honor you. Seated on the throne above. Oh, come on, we raise and righteous. Righteous one. We worship you. You prove to us the Father's love. Hallelujah. Jesus Christ be lifted up. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Come on, we sing your praise. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord our God. We worship you. Come on, church, lift those hands to the Lord tonight. We praise you, Lord. We worship you, Jesus. We worship you. We worship you. We worship you, Jesus. We worship you. Come on, pwede mo bang itaas ang kamay na yan sa Panginoon? We worship you. Come on, worship Jesus. We worship you, Jesus. Be lifted up. Be glorified, oh God. We worship
Church, can you lift up those hands tonight? Be glorified, be magnified, be lifted up. Every praise, every glory belongs to you. Pwede pa ba natin itaas ang mga kamay na yan sa Panginoon? And we worship. Oh, yes, God. Glory, honor, praises, and adoration belongs to you, our God. We worship you, Jesus. We worship you, Jesus. We worship you, Jesus. Come on, can you clap those hands for the Lord tonight? Give your best clap offering. Pwede mo bang ipalakpak ang mga kamay na yan sa Panginoon? Hallelujah. Sige po, kung para kay Lord, mahina yan. Hallelujah. Hallelujah. We worship you, Jesus. Oh Lord, we honor you and we praise you. Panginoon, marami pong salamat. Ikaw po ang aming tinataas, pinupuri at sinasamba, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Pwede po ba natin pasalamatan ng Panginoon? Hallelujah. Oh, thank you, Lord, for your love. Thank you, God, for your grace, your presence. Thank you, Lord, for this privilege to worship you and to stand in your presence, Panginoon. Hallelujah. And once again, can we lift up our hands to the Lord? Panginoon, marami pong salamat. Sa gabi pong ito, kami po ay dinala mo sa iyong tahanan, Panginoon. And Lord, thank you, Panginoon, sa pagkakataon na ikaw po ay aming mapurihan, maawitan at mapaglingkuran, Panginoon. Kaya Lord, we thank you for this wonderful night and we ask, Lord, for your love and your presence. Continue, Lord, to fill us, embrace us, and touch us tonight. Marami pong salamat, Panginoon. We need you and we want more of you tonight, Panginoon. We thank you, oh God. Panginoon, marami pong salamat. Lord, we honor you. We give you all the glory, praises, and adoration. In the mighty name of Jesus, we pray. Everybody shout. God bless everyone. Amen. So kung tayo po excited na sa salita ng Panginoon, sige po tayo po ay yumuko at manalangin. Lord, we thank you for your presence. Salamat, Panginoon, dahil sa pagsamba namin, naramdaman namin yung presensya mo sa lugar na ito, Panginoon. Tunay, Lord, na pwede kaming maraming puntahan, pwede kaming maraming gawin ngayon, pero Lord, andito kami, dinala mo kami sa lugar na ito. I believe this is our divine appointment with you today, O Lord God. At alam ko, Panginoon, na may gagawin ka sa iyong mga anak, O Lord God, na ngayong araw na ito, Panginoon, you will speak to us boldly, personally, and you will do something in our midst, in our life, O Lord God. Kaya, Panginoon, as we hear your word, prepare our hearts, prepare our mind, our soul, O Lord God. Panginoon, and let our heart be a good soil for your word today. We honor you and we glorify your name. In Jesus' mighty name, we pray. Amen and amen. Amen. At ano po ang ating pag-uusapan po ngayon? Amen. Ang title po ng ating message po ngayon is The Encounter That Changed Everything. Amen. Nagkaroon na po ba tayo ng enkwentro or meron po tayong tao, amen, na naka-apekto po ng malaki sa buhay natin that change, amen, that change everything in our life. Amen. Siguro po kung tayo po ay meron yan, praise the Lord. Salamat kung may tao kang ganon.
Amen. But you know what? It is more than that. Kaya po, ang tanong ko po sa atin, ito po yung magandang tanong, may tao ka ba? Tanong ko po kanina, nakilala na naka-apekto ng malaki sa buhay mo. Amen. It affects your life so heavily. It's the life, yung nagkaroon siya ng impact, great impact sa buhay mo. Amen. Meron po bang ganun sa buhay natin? Amen. Kung wala pa, yan po ay tao lang. Amen. Pero ngayon po, ang pag-uusapan po natin ngayon, amen, ay hindi lang po yung ating physical o material na buhay, yung pong nabago. Amen. Kaya po, ayan po, no, maaari po sa trabaho, amen, nabago yung ating financial na buhay. Okay naman po sa, sa mga connection tayo sa ating negosyo. Amen. Nakilala kang tao na nabago po yung trajectory ng iyong business. O kaya naman po sa simbahan. Amen. Nakakita ka ng leader na naggabay sa'yo. It affects your life. Amen. So, maaari pong may mga ganon. But you know what? Meron pa pong greater encounter na kailangan nating maranasan. Ano po yun yung ma-enkwentro natin ang Panginoong Yesus sa ating buhay. Amen po ba? That is the greatest encounter ever happened to your life that will change everything. Amen po ba yun? Kaya po, yun pong title natin kanina, The Encounter That Changed Everything. Amen? Kaya po dito po sa ating sambahan, ayaw po natin na umaattend tayo na hindi tayo nagkakaroon ng encounter kay Lord. Every time, we prepare, we pray, we prepare so much every Sunday. Amen, because we want to prepare not just the church, the physical church, but in the spiritual realm, we want to prepare, amen, the atmosphere where we can encounter Jesus. Amen. Kaya po, sana po ang aming pong dalangin palagi, every time we come to church, we are prepared to encounter Jesus. Amen. Na yung excited ka palagi na kapag attend mo, hindi mo sasayangin yung oras mo. Ang tanong mo palagi, ano kaya ang babaguhin sa akin ng Lord ngayon? Ano kaya ang gagawin sa akin ng Lord ngayon? Ano kaya ang papagalingin sa akin ng Lord ngayon? Amen? Ano kaya ang aayusin ng Lord sa puso ko ngayon? Amen. Every time you encounter Jesus, something in you change. Amen. At ito po, meron po tayong pag-uusapan ngayon in Mark chapter 10. If you have your Bible, please read with me. Amen. In Mark chapter 10, verse 46 to 52 po ito. Ito po si Jesus, si Bartimaeus, na encounter niya po si Jesus. Amen. Kaya po kung babasahin niyo po yung book ng Mark chapter 10, this is a chapter of encounter. Amen. Sabi mo sa katabi mo, encounter. Amen. Na-encounter niya po yan po book of chapter of encounter, because yung sa mga naunang verses po, Jesus, His disciples encountered Jesus. They talk about, may pinag-usapan po sila na mabibigat dito. They talk about marriage, they talk about divorce, they talk about remarriage in that verse, in that chapter. Amen. At dyan din po yung na-encounter ng young rich ruler si Jesus. Sabi sa kanya, Lord, ano ang aking gagawin para ako ay makapasok sa langit? Sabi niya, sundin mo yung 10 Commandments. Yun po yung sinabi. Sabi, nagawa ko na lahat. Sabi niya, sige, meron ka pa hindi nagagawa, hindi mo pa naibibigay yung yaman mo. Amen. Nalungkot po yung rich young ruler, dyan din po yun. At dyan din po nangyari yung encounter niya nung kanyang dalawang disciples, si James and John, na gusto pong pagpunta sa langit daw, sila ay left and right ni Jesus. Amen? Parang networking. Amen? Ako sa kaliwa, ako sa kanan. So yun po yung mga enkwentro dito. But what we're going to talk about today is Bartimaeus encountered Jesus. Amen? So yung buhay po ni Bartimaeus ang ating pag-uusapan. Yung huling enkwentro doon po sa Mark chapter 10, that is what we are going to talk about today. Are you ready for that? Amen. Sabi mo sa katabi mo, ready na ako. Amen. So here we go. Dito po yung story niyan. Sabi, then they reached Jericho, and as Jesus and his disciples left town, a large crowd followed him, a blind beggar named, ano po ang pangalan? Bartimaeus, son of Timaeus, was sitting beside the road. When Bartimaeus heard that Jesus of Nazareth was nearby, he began to shout, Jesus, son of David, have mercy on me. In verse 48 to 49, sabi po ng mga tao sa kanya, be quiet. Many of the people yelled at him, but he only shouted louder. Amen? Na-try nyo na po ba yung ganyan, yung binabawalan ka pero lalo ka pang umingay. Amen? Ganun po si Bartimaeus. But he only shouted louder, Son of David, have mercy on me.
Sabi po niya, in verse 49, when Jesus heard him, he stopped and said, tell him to come here. So they called the blind man. Cheer up, they said, come on, he's calling you. In verse 50 to 51, Bartimaeus threw aside his coat, jumped up, and came to Jesus. At sabi niya, what do you want me to do for you? Jesus asked, my rabbi, the blind man said, I want to see. Amen? Kapag na-encuentro mo pala si Jesus, minsan may tanong sa atin. Amen, yung na-encounter niya na, hindi niya kaagad nakausap, but nagpilit itong si Bartimaeus. Amen. Sabi niya, I want to see. At ano pong ginawa ng Panginoong Diyos? And Jesus said to him, go, for your faith has healed you. Instantly, the man could see, and he followed Jesus down the road. Amen. What an encounter. Amen. Kaya po pala, pwede po pala nating magkaroon po tayo ng encounter kay Lord and something happen in us and everything will change. Amen. Bakit po? Kasi dito po sa my verse 46 sa binasa natin kanina, amen, ano ba si Bartimaeus? Ano po ba ang kanyang kalagayan? Amen. Sabi ng Bible din, ano po, they reached Jericho and Jesus and his disciples, a large crowd follow him. Ano po si Bartimaeus? A blind beggar. Amen, yun po ang kanyang katayuan. At alam niyo po, yung name na Bartimaeus ay maganda po yan eh. Ano po no? Ayan po yung kanyang sitwasyon. Amen. Ang ibig sabihin po ng word na Bartimaeus ay son of honor. Amen. Meron bang pangalan dito, Bartimaeus? Amen. Ayan po, pero ito pong Bartimaeus ay combination po yan ng Aramaic tsaka ng Greek word. Amen. Yung bar, yan po ay Aramaic, amen, which means, ang ibig sabihin po yan ay son. Amen. Ang ibig sabihin po yan son, at ayun pong Timaeus, which means honor. Amen. Kaya po si Bartimaeus, napakaganda ng kanyang pangalan. Amen. Sino po ba dito, yung nalaman mo yung meaning ng pangalan mo, ang ganda. Amen. Di ba? Kaya yung mga pangalan dyan, pag sinabing Bartolome, di ba? Ibig sabihin po pala yung bar is son. Yung Tolome, hindi ko lang po alam kung anong ibig sabihin nun. Amen? Hindi ko pa po naaaral. Amen? But son of honor, yung Bartimaeus po means son of honor. Amen? Kaya lang, even though he has a beautiful name, ang ganda ng kanyang pangalan, Bartimaeus, son of honor, kaya lang yung kanya pong situation dito, ano po ang description sa kanya ng Bible? He is what? A blind beggar. Amen? Begging beside the road. Amen? Kaya po pala, hindi po pala automatically, maganda yung meaning ng pangalan mo, yun na yung buhay mo. Amen? Sometimes we need to have this encounter with God, with Jesus, to bring back our true identity. Amen. Yan po yung kanyang naranasan. At alam niyo po, pag sinabing blind beggar, pag sinabi pong blind, hindi lang po yan, pag sinabing blind, bulag. Tama po? Walang direksyon, walang liwanag. Amen. Yung pulubi naman, yung beggar, ano po ibig sabihin? Umaasa lang sa awa. Amen. Nakakita na po kayo ng pulubi. Diba kapag tayo nakahabag po tayo sa pulubi, gusto nating tulungan. Amen. Yun po ang itsura ni Bartimaeus. Amen. Nandiyan po ba tayo? In a spiritual sense, amen, marami pong tao kagaya ni Bartimaeus. Maybe they have their sight, they have the money, but they are blinded spiritually. Amen? They are blinded spiritually. Yan po ang kondisyon. Meron pong tinatawag na spiritual blindness. In 2 Corinthians chapter 4, verse 4, na po sabi doon, the God of this world, which is Satan, sabi, has blinded the minds of those who unbelieve. Amen. Binulag niya ang mga mata ng mga hindi po naniniwala, nananampalataya. Amen. Kaya po maraming tao, may paningin ka nga, pero bulag ka naman spiritually. Marami pong ganyan. Kaya po tayo, we are inviting people to the Lord. We are inviting people to go to the church because we want you to know the truth and to open your eyes with the truth, which is the Word of God. Amen. At marami po ay hindi lang blind, beggar pa. They have material things, but they are empty on the inside. Amen. Walang joy, walang peace, kahit na marami ng pera, marami ng material na bagay na hawak sila, but they still feel empty. They are still beggar for love, beggar for the presence of God. Amen. Because ano po ang ultimate need natin? Walang iba kundi ang Panginoong Diyos. Amen. Kinreate tayo ng Lord. We are created, sabi po sa Colossians chapter 3, chapter 1:16, we are created for Him. We are created through Him and for Him. Yung buhay mo na yan, hindi po lang yan para sa'yo, kundi yung buhay na yan ay ginawa para sa Diyos.
Kaya magkakaroon niya ng satisfaction, ng fulfillment. Kaya kung yan po ay nagagamit mo sa Panginoon. Amen po ba? Andiyan po ba tayo? Amen? Sino po dito gusto mong pangalan mo na Bartimaeus? Diba? Ang ganda ng pangalan. Sabi mo sa katabi mo, mula ngayon, Bartimaeus na pangalan mo. Amen? Amen? At alam niyo po, ang maganda po dito, ang dami ng tao, ang sabi ng Bible, crowd po, large crowd. Amen? Hindi lang po crowd ang sinabi, kundi large crowd. Alam niyo po, pag sinabi sa Bible na crowd, libo na po yun. It speaks thousands. Amen? Pag sinabing crowd sa Bible, libo na yun. At ito po, hindi lang basta libo, large crowd ang description po ng Biblia. Ibig sabihin, marami pong mga tao na nandoon na nagpa-follow kay Jesus. But listen to this, only Bartimaeus encountered Jesus and experienced His miracle. Amen? Siya lang po yung pinagaling ni Jesus po dito. Amen. Out of the crowd, yung time na yon, yung time lang po na yan, ay sinasabi ko, amen, yung time na yan, siya po ang pinagaling. Bakit po? Merong ginawa, merong pong something kay Bartimaeus na wala sa iba. Kaya sabi ko, pwede kang umaattend ng church pero hindi ka nakakaranas ng miracle. Pwede kang umaattend ng church pero walang pagbabago sa buhay mo. Pwedeng nakita mo si Jesus, narinig mo si Jesus, but there's no change in your life. Amen. Bakit? Kasi baka crowd lang. Baka crowd lang po tayo. Amen. Kaya po dito, we are going to study paano ba na-encounter, amen, ni Bartimaeus, si Jesus, that we can follow this pattern for us every time we come to church, every time we have our special time with the Lord. Amen. Talaga pong naka-enkwentro natin ng Panginoon. Hindi lang po tayo basta, amen, na nanalangin o nagsisimba, kundi every time we come to the presence of God, siguradong may enkwentro tayo. Amen. At po ba tayo? Are you ready for this? Amen. Ano po, paano niya na-enkwentro ang Panginoon? Ang una po nangyari, he heard about Jesus. Napakinggan lang muna niya. Amen. Napakinggan niya na si Jesus ay paparating. Amen. Sino po dito yung may napakinggan mo, you heard about Jesus? Amen. Alam niyo po, ang ganda kapag nakakapakinig tayo about kay Jesus. Amen. There's something in us happen when we heard His word, when we heard something about Him. Amen. Kaya po dito yung napakinggan niya, ang maganda po kay Bartimaeus, kahit bulag siya, nakakarinig siya. Kasi hindi naman siya bingi. Amen. Siyempre, di ba? Kaya po yung iba, di ba? Yung iba bulag, pero grabe, nakalakad. Di ba? Siyempre, hindi naman pala pilay. Amen. Pero ito po, kahit po siya ay hindi makakita, pero nakakarinig siya. Ano po ibig sabihin? Ginamit niya kung ano yung meron siya para ma-enkwentro niya ang Diyos. Amen. Ang iba sa atin, kumpleto tayo ng senses. But we never experience or encountering God. Amen. Bakit po? Kasi meron sa atin na nalilimitahan. Amen. Kaya po dito, he heard about Jesus. Doon po sa my verse 46 and 47, sabi, then they reached Jericho, and as Jesus and His disciples left the town, a large crowd followed Him. A blind beggar named Bartimaeus, son of Timaeus, was sitting beside the road. Amen. Nakikita niyo po yung mga pulubi, di ba? Minsan talaga nasa gilid ng kalsada yan. Amen. At baka may makita kayo kanina, baka may makita kayo mamaya, baka tawagin nyo ng Bartimaeus, ha? Amen. Huwag nyo pong gagawin yun, ibang pangalan yun. Amen. At ano pong ginawa niya? When Bartimaeus heard that Jesus of Nazareth was nearby. Amen. Napakinggan po niya. Amen. Hindi niya nakita, pero narinig niya. Amen. Narinig po niya na si Jesus daraan. At hindi po niya pinalampas yung pagkakataon na yun. Sabi niya siguro, narinig ko, bakit ito na yung huling pag-asa niya. Hindi ko po alam kung gano'n na siya katagal na nakaupo doon. Hindi ko alam kung gano'n siya katagal na blind beggar. Siguro baka bata pa siya, baka pinanganak siya, gano'n na. I don't know his background. Hindi ko po naaral yung tagal ng panahon na siya nakagano'n. Pero ang maganda kay Bartimaeus, amen, siya po ay alam niyang isis ang opportunity. Alam niya pong tumiming ng pagkakataon. Amen? Maaring yung kanya pong buhay ay matagal na panahon, helpless and hopeless. Amen? Ganyan ka ba ngayon? Amen? Maaring iba sa atin, ganun po yung kalagay natin. We are helpless and hopeless. Hindi mo alam kung paano ma-restore yung family mo. Hindi mo alam kung paano maayos yung buhay mo. Hindi mo alam kung paano ka makakalaya sa addiction. Hindi mo alam kung paano ka makakaalis sa wrong relationship. Hindi mo alam kung paano ka makaka-out sa utang. Amen. Ang dami nung pwede po, no? Pero ito po, when he heard about Jesus, amen,
napakahalaga po ng nakikinig tayo about Jesus. Amen? Kasi po ang mundong ito, we are bombarded with so many voice. Tama po ba? Sobrang dami na pong distraction ngayon. Pupunta ka sa Facebook, sa YouTube, amen, ang dami nang pwedeng maka-affect ng iyong kaisipan. Amen. Pero ito po, kahit na maraming boses sa paligid niya because of the crowd, amen, andiyan po tayo, he focus on what he know. And he know that, sino po yung dadaan? Si Jesus. Andiyan po tayo, nakapokus po siya kay Jesus. Siya po yung paparaan si Jesus, hindi po niya sinayang yung pagkakataon na yun. Amen. Kaya po tayo, kapag may nag-iimbita sa atin, amen, maganda po na umaaten tayo, na pupunta tayo ng simbahan, na nakikinig tayo ng salita ng Panginoon, nagbabasa tayo ng Bible. Bakit po? Kasi may nangyayari when we heard something about Jesus. Amen. When we heard about the Word of God. Amen po ba yun? Amen. Kaya po, ano po ba ang sinasabi ng salita ng Panginoon kapag tayo po ay nakikinig ng salita ng Panginoon? Amen. Sa Romans chapter 10 verse 17, sabi niya, so then faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. Hindi lang po, okay na ako, nakapakinig na akong ngayong Sunday, next month na ako aaten. Hindi po dapat nga araw-araw yan Amen po ba? Diyan po ba tayo? Yung pananampalataya daw po, it gives birth the moment we continually hear the Word of God. Amen. Kaya po si Bartimaeus, maaring yung buong buhay niya, wala na siyang pag-asa Amen. Ganun na, siguro tinignan niya na yung sarili niya habang buhay na akong bulag at palaboy at pulubi. Amen. Maaring tinanggap niya na yun Tama po ba? Andiyan po ba tayo? Pero yung napakinggan niya na dadaan si Jesus, hindi niya po tinake for granted yun. Amen. Kaya po kapag tayo po pala ay nakakapakinig sa salita ng Panginoon, nagkakaroon tayo ng pananampalataya, nagkakaroon tayo ng pag-asa. Amen. Amen. Nagkakaroon tayo ng pananampalataya. Ito po, so then faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. Amen. So for many years, he is hopeless. Amen. He is helpless. But now, because he heard about Jesus, something within him, ay meron pong nangyari. Kayo andito ka ngayon, baka yung iba sa atin, hopeless na, helpless na. Andito kayo, sabihin ko sa iyo, may pag-asa kay Kristo. Kung yung buhay mo matagal lang ganyan, tingin mo, parang ganito na lang ako mamamatay. I want to tell you, that's not the end. Amen. When you know Christ, when you come to Christ, when you surrender your life to Christ, something in you will change. Amen. Kaya po dito, amen, yan po ang ginagawa ng salita ng Panginoon. At ang dami pa, hindi lang po yan. Amen. Ang salita ng Panginoon, yan po nagbibigay ng liwanag sa ating buhay. Amen. Sa Psalms 119, ano sabi niya po doon? Your word is the lamp unto my feet and the light unto my path. Amen. Sa 2 Peter, ano sabi niya po? Yung word of God is the food of the Spirit. Amen. Sa Ephesians chapter 6, ano sabi niya po? Yung word of God is our weapon. Amen po ba? Napakaraming ginagawa sa atin. Ang sabi naman ng Joshua 1:8, ano po, ang gusto mo nang maging matagumpay at masagana, sabi niya sa Joshua 1:8, ano po, study this book continually. Ano po, meditate it day and night so that you be careful to do everything written on it. Only then you will become prosperous and successful. Amen. Kaya po kapag nakikinig ka ng salita ng Panginoon, may nangyayari po sa atin. Amen. Hallelujah. Kaya po kailangan natin araw-araw napapakinggan po natin ang salita ng Panginoong Diyos. Amen. At alam niyo po, hindi lang po yun. Kasi yung hearing about Jesus, minsan hanggang doon lang tayo, wala tayong ginagawang action. Amen. Pero alam niyo po, ang maganda po dito kay Bartimaeus, hindi lang niya narinig about kay Jesus. Marami din sa atin nakarinig about kay Jesus. Amen. Pero yung pangalawa po, paano niya na-encounter? He recognized who Jesus is. Amen. Hindi lang niya narinig, kilala pa niya kung sino si Jesus. Tayo po ba kilala natin kung sino si Jesus? Baka po ang kilala natin siya po ay Diyos. Tama po yun. Siya po ay namatay para sa akin. Mahal niya ako. That is a great understanding about who Jesus is. Amen. Tama po yun. Amen. Kaya lang, marami pong mga tao, alam lang ang pangalan ni Jesus, pero walang malalim na pagkakakilala sa Kanya. Amen. Kaya hindi nakakaranas ng miracle, transformation sa buhay. Bakit po mababaw ang pagkakakilala natin kay Jesus?
Pero ibahin niyo po si Bartimaeus. Si Bartimaeus, malalim ang pagkakakilala niya. Actually, malinaw. Alam niya malinaw yung Christology niya. Amen, no? Wala pa pong ganun noon, pero kilala niya kung sino si Jesus. Bakit po? He recognized who Jesus is. Bakit po sabi niya, when Bartimaeus heard that Jesus of Nazareth was nearby, he began to shout, Jesus! Ano po sabi niya? Son of David. Wow! Amen? So siguro po kapag tayo, familiar lang tayo na binabasa natin yan, when we saw this, may dinikit siya. Amen? Pag sinabing Son of David, there's something in it. Meron pa pong mas malalim na kahulugan yan. Bakit po? Kasi po ang Son of David, this is what? This is a messianic title. Amen? Meron po yan implication. Anong ibig sabihin ng messianic title na yan? Savior in King. Amen? Yan po ang understanding niya. Si Jesus, Son of David. Wow! Amen? Mayroon siyang magandang Christology. Malalim ang kanyang pagkakaunawa about kay Jesus. Amen? Alam niya na siya ay tagapagligtas at hari. Alam niya na si Jesus ay makapangyarihan. Amen po ba yun? Kaya nga alam niyo po, sabi niya, have mercy on me. Amen? Kasi alam niya na si Jesus ay Diyos ng kahabagan. Andiyan po ba tayo? Kaya po yung Son of David, hindi po, ano po ito? Yung mga crowd, ang tawag nila kay Jesus, Rabbi. Teacher lang ang pagkakakilala nila. Amen po ba? Andiyan po ba dito? Andiyan po ba tayo? Teacher lang ang pagkakakilala nila. Amen. Kaya po hindi nila nararanasan yung miracle, nararanasan, amen, nino po, ni Bartimaeus, because they have a shallow understanding of Jesus. Amen. They have a shallow understanding about who Jesus is. Amen. Kaya po yung mga nakakaranas ng talagang encounter kay Lord, yung mga malalim ang pagkakilala sa Diyos. Kaya kailangan pala kagaya nito, out of the crowd, out of the large crowd who are following Jesus, only Bartimaeus received his miracle. Bakit po? Kasi meron siyang malalim na pagkakilala. He recognized who Jesus is. Amen. Sabi niya, ayan si Jesus! Ang anak ni David, amen, he's the promised King and Savior. Amen, alam po niya yan. Amen, sa Old Testament, binabanggit na po yan. Amen, kaya po, maganda po dito, tinatawag siya ng iba, na rabbi, na teacher, sa Bartimaeus, bulag, pero ang tawag niya, Son of David, Messiah. The coming King, the powerful King, the Savior. Amen, yun po ang kanyang pagkakilala. Kaya po, bakit po natin ito kailangan? Amen, para po magkaroon tayo ng malalim na enkwentro kay Lord because right recognition of Jesus produces right response. Amen. Kapag hindi mo kilala, wala kang lalim na pagkakilala sa Panginoon, hindi ganun yung response mo. Amen. Pwede kang pag magsisimba ka, malilate ka kasi bakit? Si Jesus teacher lang naman. Amen. Pwedeng palalaktaw-laktaw ka, pwedeng wala kang reverence sa Kanya, pwedeng hindi mo siya titignan na source mo ng lahat ng bagay because you don't have a recognition of who He is in your life. Amen. Andiyan po ba tayo? Amen. Pero pag kilala mo kung sino siya, it produces right response. Kaya po si Bartimaeus, grabe, bulag na, pulubi pa. Amen. Pero ano pong nangyari? Kahit na bulag at pulubi ito, tama yung response niya. Bakit? May kilala niya kung sino si Jesus. Amen. Kaya nga kahit na pinipigilan siya, wala siyang pakialam Amen. Bakit? Alam niya kung sino yung kanyang tinatawag. Alam niya kung sino yung kanyang sinasamba. Amen po ba yun? Amen. Kaya po sa atin, ganun din po dapat for us to have this kind of encounter with God, we need to have a deep recognition of who Jesus is in our life. Kailangan laliman mo pa, sino ba si Jesus? Amen. Siya ay Diyos na makapangyarihan. Siya ang Diyos na may-ari ng lahat. Amen. He is a merciful God, a loving God, a just God. He is our Savior. He owns everything. Amen. Kapag alam mo kung sino siya, mas magiging tama po yung response natin patungkol sa Kanya. Amen. Are we still here? Are we learning? Amen. Kaya po, yan po ang nangyari. Ano po nangyari? Hindi lang po niya narinig about kay Kristo, na-recognize niya kung sino po si Jesus, yun po ang importante. At pangatlo? He is desperate to encounter Jesus. Amen. Yung pong kanyang recognition kay Jesus, nag-produce yun ng pagiging desperado niya. Amen. Sino ba yung desperado ka lagi na ma-encounter si Lord? Yung katatapos lang ng Sunday, di ba? Monday pa lang gusto mo linggo na. Lord,
I want to encounter you. Amen? Pag gusto ko pong sabihin sa iyo, kahit sa bahay nyo, sa secret place mo, pwede mong ma-encounter si Lord. Amen? Sa araw-araw ng buhay natin, pwede nating ma-encounter si Lord. Amen? Pero dito po, siya po ay desperate. Amen? Actually, pinipigilan siya. Sabi sa kanya, manahimik ka. Amen? Manahimik ka. Sabi niya, be quiet. Diba? Dahil mayroon pang, tawag po dyan? Exclamation point. Diba? Pasigaw yung mga tao, be quiet. Sabi niya, many people yelled at him. Amen, sumisisigawan po siya ng mga tao. So, crowd, isipin mo kung libo yung sumisigaw sa kanya. Di ba? Tumigil ka, pulupin. Di ba? Tumigil ka, bulag. Di ba? Bartimaeus, tumigil ka, pinipigilan siya. Amen. Alam niyo po sa buhay natin, kapag tayo po ay napapalapit kay Jesus, minsan maraming taong pumipigil sa atin. Amen? Minsan yung pamilya mo, yung trabaho mo, yung negosyo mo, yung mga ginagawa mo sa buhay, hindi mo namamalayan, pinipigilan ka na mapalapit kay Lord. Kagaya ng mga taong ito. Amen? Pero dapat, kagaya ni Bartimaeus, maging desperado ka. Bakit po? Anong ginawa niya? Sabi niya, be quiet! Sabi sa kanya, maraming tao, many people yelled at him, but he only shouted louder. Grabe, nilakasan pa. Sabi, tumahimik. Nilakasan pa. Amen. Ano po sinigaw niya? Son of David, have mercy on me. Grabe, ano po sinasabi niya? My Savior, my King, have mercy on me. Messianic title po yung Son of David eh. Amen? Yun po yung kanyang sinasabi. Nilakasan pa niya lalo, naging desperado siya. Amen? Alam niyo po, ang tunay na nakakilala kay Jesus, desperado na ma-encounter siya. Hindi niya hahayaan na lilipas yung araw, lilipas yung linggo, na wala siyang enkwentro sa Diyos. Amen. Talagang gagawa siya ng kaparaanan para po siya ay maengkwentro niya ang Diyos. Amen. Kahit sigawan siya, kahit pigilan siya. Amen. Sabi niya siguro, di ko naman kayo nakikita. Di ba? Di ko naman kayo nakikita. At alam niyo po, nakakalungkot dito, hindi naman siya nakatayo eh. Actually, nakasalampak lang siya dito eh. Amen. Meron siyang cloak na kinauupunan. Sumisigaw. Siguro po ito yung kanyang kinauupuan. Doon lang siya sumisigaw. Siguro limitado lang yung kayang marinig doon. Kasi kapag walang mic, hindi nyo na ako naririnig sa likod. Diba? O hindi kayo nag-amen. Hindi kayo nag-amen. Ibig sabihin, hindi nyo na narinig. Amen po, no? Siguro ganun lang yung kanyang range ng kanyang boses. Pero hindi po siya tumigil sa pagsigaw. Kasi alam niya, amen, alam niya, kilala niya po kung sino si Jesus. Sabi, ito na yung moment ko. Ito na yung pagkakataon ko. Amen? At alam niyo po yung pagsigaw ng Son of David, yung time na yun, kaya siya, alam niyo po kaya siya pinipigilan? Kasi risky yun. Bakit po? Kasi ang Son of David, pag sinigaw mo po yun, it sounds political. Kasi may leader dong time na yun eh. Amen? Yung anak ni Herod, yung time na yun, sa Roman naman, si Pontius Pilate, kapag sinabi mong Son of David, alam po nila yun na yun yung magiging hari magpakailanman. Amen? Kaya po yung time na yan, binabawalan siya kasi pag narinig siya, baka pwede siyang ikulong. Amen? Kaya yung kanyang pagsigaw, at hindi lang po political, religious din yan. Amen? Bakit po? Kasi yung Son of David, merong mga Pariseo, mga Sadducees na kumukontra dyan. Na pag tinawag ka na Son of David, alam po nila na Diyos yun, na Messianic title yun. Amen? At kapag idalga po si Jesus, kinokontra nila yung time na yun. Amen? Ano po tayo, sasabihin ka na nagbablasphemy ka. Ano po? Na mali yung sinasabi mo. Kaya po risky yung ginagawa niya. Amen? Pero hindi po siya tumigil. Bakit? May malalim siyang pagkakakilala kay Jesus. Amen? Alam niya na hindi lang po siya guro, kundi siya ay makapangyarihang Diyos. At siya ay merong habag na Diyos. Amen po ba yun? Amen. Kaya po yung siya ay nadudoon na, lalo pa siyang sumigaw ng malakas, have mercy on me. Inulit niya po yan. Amen? Alam niya po, mercy flows, from recognition of kingship. Amen. Hindi ba dalo yung mercy sa buhay natin kung hindi mo siya ina-acknowledge na Lord at Savior ng buhay mo? The mercy will flow just like what happened to Bartimaeus because he recognized the kingship of Jesus, the lordship of Jesus, in his life. Amen po ba yun? Are we learning? Amen. Kaya yan po sabi sa kanya, kahit sigawan siya, hindi po siya tumigil. Kaya kailangan po tayo, may desperadong puso tayo palagi. May desire tayo, may malalim na desire tayo palagi na ma-enkwentro ang Diyos. Amen. Bakit po? Because
Ano po, no? Because desperate people gets the attention of God. Amen. Desperate people gets the attention of God. Ito po, nakuha yung attention niya, nakita siya, at pinuntahan siya ni Jesus. Amen. Kaya po tayo, ang ating pong simbahan, amen, nag-aalat po tayo ng panahon para po ma-enkwentro ang Diyos. Sino pong gustong ma-encounter natin si Jesus? Alam niyo po ba na minsan yung pag-attend natin ng linggo dito ay kulang? Amen. Kaya po tayo, meron po tayong Ignite. Amen. Nagkakaroon tayo ng special time na 2 days na retreat natin. Amen. Para po para ito yung time natin na ma-enkwentro po natin ang Panginoong Hesus. Amen. Kaya po sa mga hindi pa nakasama dito, I challenge you. Amen. Kung na-experience mo si Lord dito ngayon, na-experience mo kapag uma-attend ka ng Sunday, amen, I tell you, amen, grabe mong may enkwentro ang Panginoon sa 2 araw na ito. Amen. Kaya kung di pa mga nakakasama, hindi pa po nakaka-encounter kay Lord, dito po sa Ignite, we are inviting you to come. Pwede na po kayo magpalista sa mga leader po ninyo. Amen. At marami po dito, grabe po ang ginawa ng Panginoon. May mga dati pong drug addict, hindi na kailangan ng rehab. Amen. Pinalaya ng Panginoong Diyos. Amen. May mga dating mga drug lord, ngayon praise the Lord na po sila. Hallelujah. Amen. May mga dati, puro devote, red horse, di ba? Mga tumador, mga devote. Ngayon, mga devoted follower na ni Jesus. Amen. Bakit po? Kasi there's something happen when you encounter Jesus in your life. Amen po ba yun? Amen? Kaya po, marami kang namimiss pag hindi po natin nai-enkwentro ang Diyos. Kagaya ng crowd. Kasi nga crowd lang, wala silang time, wala silang recognition kay Jesus. Hindi po nila naranasan ang milagro ng Diyos. At alam niyo po, I tell you, dito po sa Ignite, ang motto po namin dito, your life will never be the same again. Amen? Your life will never be the same again. Kagaya po na nangyari kay Bartimaeus. Amen po ba yun? Kaya mamaya po, small group tayo. At kung kayo po ay gustong sumama dito, bigyan natin ng panahon. Ang dami naman ang binigay sa atin ng oras ng Diyos. Tama po ba? Kung 60 years old ka lang ngayon, grabe, 60 years of your life. Baka ginamit mo sa mundo, sa trabaho, sa negosyo. Why not maglaan ka lang ng 2 araw na, Lord, sa'yo naman. Sa'yo naman ngayon, Lord, wala munang iba. Dahil ikaw ang lahat nagbigay sa akin, ikaw ang nagbigay ng buhay ko, ng trabaho ko, ng negosyo ko. Lord, ikaw naman ngayon. Magdidesisyon ako itong 2021, ikaw naman ngayon. Amen? At alam niyo po, maraming mga sisigaw sa iyo, wag na! Meron pa naman next time, wag ka na sasama. Parang yung mga crowd. Pero wag mong pakinggan yun. Amen. Bakit? Hindi alam ni Bartimaeus kung kailan ulit dadaan si Jesus doon. And I tell you, hindi mo alam kung gaano pa kahaba yung buhay mo. Hindi mo alam kung pagtapos niyan, wala na. Na hindi mo pa na-enkwentro ang Diyos. Pinapabukas-bukas mo, saka na lang, next time na lang, bukas na lang. Okay lang ako, paupo-upo, patayo-tayo, pasayaw-sayaw, pakanta-kanta, pakinig-kinig, okay lang ako. Amen. And the time passed by, dumaan ng mahabang panahon, walang nangyari. Bakit? Hindi mo na-enkwentro ang Diyos. Pero si Bartimaeus, hindi po siya ganun. He seized the moment. He seized the opportunity. Bakit? Alam niya na baka hindi nadadaan si Jesus ulit sa kanto na yun. Amen? Alam niya. At tayo dapat ganun din. We take this wonderful opportunity na ma-enkwentro ang Diyos. Kaya kung di ka pa nakasama dito, take time. Ang dami mo naman ng time na sobra na sa trabaho, sobra na sa negosyo, sobra na sa pamilya. 2 araw lang, pagbigyan mo ang Panginoon, and your life will never be the same again. Amen? Hallelujah. Andiyan po tayo? And lastly, ano po nangyari sa kanya? He received healing from Jesus. Amen? Dahil po kilala niya si Lord, out of the crowd, sino po ang nakatanggap ng kagalingan? Si Bartimaeus. Out of a large crowd, out of many people, siya po ang nakatanggap niyan. Amen? Kaya sabi niya po dito, when Jesus heard him, he stopped and said, tell him to come here. So they called him, the blind man, cheer up. They said, come on, he's calling you. Bartimaeus threw aside his coat. Kailangan may iwanan kay. Amen? He threw aside his coat. Yung coat po na yun, maaaring ito yung kanyang upuan ng matagal na panahon. Yun po yung kanyang comfort zone. Okay na ako dito, patrabaho, panigo-negosyo. Okay na ako dito, papamilya, paupo-upo. Amen?
Ganun lang yung kanyang buhay, yun yung kanyang coat. Pero yung nakita niya si Jesus, sabi niya, he throw aside his coat, amen, tinabi niya, itinapon niya na yung coat niya, and he jumped up and came to Jesus. Pumunta kay Jesus. Amen. Sa atin, alam mo, baka marami na matagal na yung coat mo na yan. Sabi ng Lord, ayos ka naman dyan. Ayos ka na dyan. Hindi yan ang lugar ng pagpapala mo. Yan ay comfort zone mo. God wants you to jump from your comfort zone to your courage zone. Because in your courage zone, that is the place of your miracle. That is the place of your miracle. Amen? Kaya doon nangyari sa kanya, yung siya po ay pumunta doon kay Jesus, what do you want me to do for you? And maybe the same thing Jesus asking to you right now, what do you want me to do for you? May prayer ka ba kay Lord ngayon? Sino po yung may prayer kay Lord ngayon? Amen? Baka nanlalalakin ka ng kagalingan, nanlalalakin ka ng freedom, nanlalalakin ka ng kapayapaan, nanlalalakin ka ng financial breakthrough, nanlalalakin ka ng restoration, nanlalalakin ka ng love, ng peace sa heart mo. Tagal mo nang hindi nararamdaman, nanlalalakin ka na makalaya ka sa stress, sa anxiety. Amen? You are praying for that. And baby Jesus is asking you right now, what do you want me to do for you? Anong gusto mong gawin ko sa iyo ngayon? Amen. And Jesus asked, my rabbi, the blind man said, I want to see. At alam niyo po anong ginawa sa kanya ng Panginoon? Di ba sinabi ng Bible, ask and you will receive. At anong ginawa sa kanya ng Lord? In verse 52, and Jesus said to him, go, for your faith has healed you. Amen. Pinagaling siya ng and instantly, the man could see. At alam niyo po, one good thing about kay Jesus, kapag na-enkwentro mo kay Lord, He is not just giving you physical healing. When you encounter God, it's not just physical healing, but also spiritual healing. Amen. Bakit po? Pinagaling siya ng Panginoon, dati bulag, ngayon nakakita. Bakit po? Bakit po siya binigyan? Hindi lang siya pinagaling physically, pinagaling pa spiritually because, ano yung number 5? He followed Jesus. Amen. Dati, doon lang siya, taga-upo lang. He just sitting on his coat. Amen. Baka marami sa atin, taga-upo lang. Amen. Hindi tayo umaalis doon sa coat na yan. Pero siya po yung nag-jump up siya doon, pinagaling siya ng Panginoon. Anong ginawa niya? He followed Jesus down the road. Pinalo niya ang Panginoon. Ibig sabihin, hindi lang po siya binigyan ng kagalingan, pinagaling physical, kundi pinagaling din po siya spiritual. Amen? At ang akin pong dalangin, sana yung miracle mo, huwag yan ang maging Diyos mo. Amen? Kasi pag pinagaling na, nakakakita na ako, marami na akong pwedeng puntahan na magagandang lugar. Mamamasyal na ako araw-araw kasi matagal akong bulag eh. Amen? Baka yun na po yung maging buhay natin. Amen? Your miracle should empower you to follow Jesus. Amen? Your miracle should not replace your relationship with our Lord Jesus Christ. Amen po ba yun? Hindi mo dapat mapapalitan kasi ito, ang ginawa niya, after niya natanggap yung miracle niya, he followed Jesus. Sa atin, minsan yung natanggap mo yung pinag-pray mo, hindi ka na nakita sa church. Hindi ka na nakapaglingkod kay Lord. Amen. Your miracle should empower you to follow Christ even more. Amen. 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 Kaya po ano nangyari? Dito po kay Bartimaeus, a blind beggar. Amen. Ano po nangyari sa kanya? Naging devoted follower siya ni Christ. Amen. One encounter with Jesus can turn a blind beggar into a devoted follower of Christ. Ayan po ang pwedeng gawin sa atin ng Panginoong Diyos. Amen? From blind man to true sight. Not just a physical sight, but a true sight. From a beggar, to follower of Christ. From being rejected to accepted. From his comfort zone to his courage zone. Amen po ba? Andiyan po ba tayo? Kaya po ano po ang ginawa ng Panginoon kay Bartimaeus? Amen? Hindi lang niya po pinagaling si Bartimaeus. Ibinalik niya ang identity ni Bartimaeus. Ano ba ang identity ni Bartimaeus? Anong kanyang pangalan? Son of Honor. Amen? Baka ang iba sa atin dito ngayon, you lost your identity. Diba? Naging tawag na sa'yo, ayan, babaero yan. Diba? Ayan, sugarol yan. Ayan, mahirap sa daga pa yan. Amen?
Ayan si di ba? Ano yan? May karamdaman yan, di ba? Baka yun ang naging tingin sa atin ng tao ngayon. But you know what? One encounter with Jesus can restore your identity. Amen. Walang mahirap sa Panginoon. Amen. Walang hindi kayang gawin ang Diyos. Walang imposible sa Diyos. Amen. One encounter with Jesus can change everything in our life. Amen. Pwede po ba tayong lahat ay tumayo? Come on, stand up right now. Hallelujah. Today, this morning, baka ang iba po sa atin dito, meron pong panalangin. Meron po tayong situation gaya ni Bartimaeus na matagal na panahon. Maybe we are like Bartimaeus, we are blind. Amen. We are beggar. Hindi man po tayo blind physically, but spiritually. Or iba sa atin, hindi naman tayo beggar, hindi naman tayo nanglilimos financially, but we are beggar spiritually. And now today, the Lord is here today. Ang iba sa atin, baka may karamdaman physically kagaya ni Bartimaeus. And you are praying right now. Gusto mong mainkwentro ang Panginoon. And maybe the Lord is asking you today, kagaya po ng tanong kay Bartimaeus, what do you want me to do for you? What do you want me to do for you? Amen. Pwede po bang taas natin yung kamay natin? Panginoon, nakita mo po ang iyong mga anak ngayon na gustong makinkwentro ka, Panginoong Diyos. Lord, you know our situation, you know our life. Alam mo po yung buhay namin, alam mo po, Panginoon, yung kalagayan namin spiritually, physically, emotionally. And Lord, gusto ka namin mainkwentro ngayon, Panginoon. Gusto namin ang buhay ng kapayapaan, buhay na mayroong joy, buhay na may kalakasan, Panginoon. Lord, hinahanap ka namin. At ngayong umagang ito, gusto ka naming ma-encounter, Panginoon. We are open today to encounter you. Lord, maaaring, Panginoon, matagal na kaming naghahanap, Panginoon, ng kagalingan, kagaya ni Bartimaeus. Lord, today, you are still a God who perform miracle to your people, Lord. Walang mahirap sa iyo, Panginoon. That's why today, ask the Lord right now, anong hinihingi mo kay Lord ngayon? Anong hinihingi mo kay Jesus ngayon? The Lord is here to hear you, to help you, and to heal you. The Lord is here today to hear you, para pakinggan ka, to heal you, pagalingin ka, and to help you. And as we sing this song today, we can talk to God. Lord, ito yung aking gustong ilapit sa iyo ngayon. You can talk to God right now. Ito, Lord, ito yung gusto kong ilapit sa iyo ngayon, Panginoon Diyos. Gusto kitang ma-encounter, may gusto kong ilapit sa iyo ngayon. Lord, tulungan mo ako, Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, ni minsan na hindi nagkulang. Hallelujah. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo. Yes, God, you are Almighty God. You are a powerful God. Walang mahirap sa'yo. May tinudulog kami sa iyo ngayon, Panginoong Diyos. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Higit sa aking kailangan,
higit sa aking isipin ay kaya mong gawin, higit sa aking kalakasan. Ni minsan ay hindi nagkulang, higit sa aking isipin ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di manggagamba sa piling mo. Yes, God! Walang mahirap sa'yo. Hallelujah! Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Hallelujah! Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Hallelujah. Ngayon pong umagang ito, if we are that person that we want to encounter the Lord, or may panalangin ka ngayon, Lord, Panginoon, kagaya ni Bartimaeus, may matagal akong inaabangan, may matagal akong pinapanalangin. Panginoon Diyos, gusto kitang ma-enkwentro ngayon. Una ko yung baguhin mo, Panginoon, ayusin mo. If we are that person that we want to encounter the Lord, and you have that prayer na matagal na, gusto mo mangyari sa buhay, pwede kang lumapit dito sa harapan. Can you come here in front? We love to pray for you. The altar is open right now. Amen. We love to pray for you. Alam nyo, sa lahat ng crowd, only Bartimaeus received the miracle. Kasi hindi siya nahiya, hindi siya natakot, hindi siya, sabi na, ano baka sabihin ng mga katabi ko? Amen? Tinanggal niya yung kanyang dignidad. Bakit? Gusto niyang ma-encuentro ang Panginoon. And that's why if you're that person, you want to encounter God, Lord, I want healing, I want to encounter you today. Pagkano may pinapanalangin ako, just come here in front. Amen. And we love to pray for you. Amen. Hallelujah. Oh! Walang Yes, God. mahirap Oh, hallelujah. sa'yo. Panginoon, walang mahirap sa iyo, Panginoong Diyos. Walang Just come, just come. The Lord is mahirap sa'yo. Hallelujah. Let's call the leaders to pray. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap Yes, just sa'yo. come. Just come to the Lord. Oh, God. Walang Lord, ito po ay yung mga anak. mahirap sa'yo. Mga pangyarihan ng Diyos, Panginoon. Alam mo yung kondisyon namin. Alam mo yung sitwasyon namin. Alam mo yung kalagayan namin. Lord, pakialam ka sa buhay namin ngayon, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon Diyos. Oh, hallelujah. Hallelujah. Just come. Just come. The Lord is here. Walang mahirap Yes. sa'yo. Yes. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang imposible sa'yo.
sa piling mo. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Hallelujah! Walang imposible sa iyo, Panginoon. Walang imposible sa'yo. Yes, God. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. Mahirap sa'yo. Walang hallelujah. mahirap sa'yo. Yes, Lord. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Bawat araw ko ay hawak mo. Di mangangamba sa piling mo. Oh, bawat araw ko ay hawak mo. Di mangangamba sa piling mo. Oh, bawat araw ko ay hawak mo. Di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang Can we declare it right now? This is the God that we worship. Ang mahirap sa iyo, Panginoon. Nothing is too hard for God. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible. Walang imposible sa'yo. Walang imposible sa iyo. Ikaw ang Panginoon. Walang imposible sa'yo. Hallelujah. Lord, we are singing this because we are declaring who you are, O Lord God. Walang mahirap sa iyo. Nothing is too hard for you. Walang imposible sa iyo. Nothing is impossible to you, O Lord God. Kaya Panginoon, ano man yung aming sitwasyon, ano man yung aming nararanasan, ano man yung aming kalagayan ngayon, Panginoon, kagaya ni Bartimaeus, at as if it is hopeless and helpless, O Lord God. But Lord, with just one encounter, it changed everything, O Lord God.
Kaya Panginoon, maraming salamat po for this wonderful time that we encounter you in this place, O Lord God. Nalangin namin, Panginoon, na kagaya ni Bartimaeus, nung na-enkwentro ka niya, he followed you. He followed you. Hindi lang kami nakaranas ng presensya mo, hindi mo lang kami pinagaling, hindi mo lang kami pinagpala, but we will follow you, O Lord God. Kaya doon, salamat po for this wonderful time that we can feel your presence and having encounter with you. We honor you and we glorify your name. In Jesus' mighty name we pray. Amen. And church, what a word from the Lord. And if you are feeling blessed, you may share your takeaways below and to your loved ones and friends, and of course to your C2S groups. And of course, for our tithes and offering, you may send them through GCash or dyan po sa makikita nyo ngayon sa inyong mga screens. And last, your COG family would also love to pray for you. Kaya naman po, feel free to message us and for us to know how we can pray for you. And that is all for our announcements. Thank you for joining us today. Once again, I am AR. God bless and see you next week.